Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang di umano'y alyansa sa pagitan ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte at ilang hukom ng Korte Suprema ang pinaghihinalaang tumutulak para sa posibleng impeachment ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, nagkaroon umano ng serye ng lihim na pagpupulong sa pagitan ng kampo ni VP Sara at ilang matataas na opisyal ng hudikatura. Bagamat walang inilabas na opisyal na pahayag, umuugong ang balita na may kaugnayan nito sa umano'y lumalalang alitan sa pagitan ng Malacanang at ng Office of the Vice President. Mariing itinanggi ng Korte Suprema ang mga alegasyon at sinabing nananatili silang walang kinikilingan. Sa panig naman ng OVP, tumanggi silang magbigay ng pahayag sa kasalukuyan. Gayunpaman, maraming netizens at political analyst ang nagsasabing kung totoo ang mga ulat, ito ay may tuturing na isang constitutional crisis na maaaring magpabago sa takbo ng kasalukuyang administrasyon. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito kaugnay ng isyong ito. Manatiling nakatutok sa aming mga susunod na ulat para sa pinakabagong balita ukol sa posibleng krisis pampolitika sa bansa. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. 'Di ba? Nagsasayang sila ng 150 million para sa balota, tapos wala silang sapat na pondo. Una-una pinaglalaanan ng gobyerno ng napakalaking pondo yan. Tapos kanino man nanggagaling yung pondo na yan? Galing yan sa tax, sa buwis ng bayan, sa mga tao. So kung yung mga netizen ang nagre-request ng mag-manual counting, bakit hindi nyo gawin? 'Di ba? Napaka-simple lang naman yun eh. Una, laki-laki ng pondo nyo. Sa inyo nilalagay ang pondo nyo sa bulsa nyo. Eh hanggang ngayon natapos na nga yung halalan, wala pa rin yung hinihiling ng mga netizen na ipakita nyo yung 6 million na balota na ginastosan ng 150 million. Hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita yun. Yun ba, sinunog ba? Sabi nila sinunog, pero hindi naman natin nakita. Wala din naman silang pinakita. So, 'di ba, na doon pa lang isa 'yun sa talagang pinaghinalaan natin na maaaring magamit ng COMELEC yung 6 million na balota na 'yon para gawin or gayaan sa pangdaraya. Baka. Hindi ko sinasabing oo agad. Oh, tuloy. Yun nga yung nirereklamo mo eh. Bakit yun pa rin ang pagbabasihan? Di useless yung protest. Ay bakit hindi natupag ni Jaime yan? 6 na taon siya nakaupo dyan, at saka itong ating mga senador na iba pa, 6 na taon kayo nakaupo dyan, pagkatapos ngayon kayo magrereklamo. Tama. Huli na, no? Huli na. Yun nga po, dapat sila na nga yung nanguna kasi naging biktima sila, or baka may nakita sila na, advantage sa atin to sa hinaharap. Yun na nga. Oy, Admar. Boss Admar, buwabanat ka na rin ha. Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Biruin mo, 6 years ago na, tama ba? Hindi ako nagkakamali. O, sabihin na natin nangyari na sa kanila to. Itong nangyari ngayong halalan na inireklamo pa nila mismo. Pero magtataka ka, bakit ngayon hindi nila tumahadlangan? Bakit pumabor sila? Kasi nga, advantage nga sa kanila. Kaya tama yung sinabi ni Boss Admar. Boss Admar ha, buwabanat ka na ha. Marunong ka na ha. Baka nga may laman yung sinasabi ng congressman na kaibigan ko na palabiro. Sinabi niya doon sa Amerikano, kasi yun nga, nagtataka yung Amerikano eh. Nakita namin talagang ang hirap mandaya. Pinaliwanag ng Amerikano, walang port, tapos hindi tumatanggap ng anumang signal from the outside. Hindi mo talaga mape-penetrate. It's impossible to penetrate. Tapos yung kanyang memory system, pagka nalagyan na ng program, imposible naman ng palitan. At saka yung transmission niya, mahirap din na i-intercept, mahirap i-clone. Kasi grabe yung kanyang mga
redundant safety or safeguard features. Hindi mako-clone yung kanyang machine. So ang pwede lang mag-transmit doon sa server, yun lang genuine machine at hindi yung clone. So nagtataka siya, ito yung bago kinakraft pa lang yung the very first law on automation. Pero advanced na yung system ng Amerikano. Hindi na gumagamit ng ballots at napaka-imposibleng mandaya pati sa transmission. So sabi niya doon sa congressman, sa amin dalawa, 3 kami. Habang naglalakad kami, sabi niya, bakit po hindi pinansin ng Kongreso yung presentation namin? Napakaganda. O sabi ng congressman na kaibigan ko, kaya nga namin hindi pinansin yan eh. Hindi kami makakapandaya eh. Yun yung Batay, yun na nga. Grabe yun ha. Grabe yung mga binibitawan ni Professor Mario dito ngayon ha. So, yung counting machine pala na yan, sinubukan, no? Sinubukan, tinry. So, ibig sabihin, ay naku po. So ibig sabihin tama nga yung sinasabi ni Attorney Espicio ba yun, no? Yung sinasabing wag daw i-connect sa mga ganito ganyan, tas yung version 3, version 4, ganon. Oo, si Attorney Espicio ba yun? Basta yun, no? So ibig sabihin totoo pala yun. Naku po. So yan, no, liwanag ulitin natin yung paliwanag ni Professor, automation. Pero advanced na yung system ng Amerikano. Hindi na gumagamit ng ballots at napaka-imposibleng mandaya pati sa transmission. So sabi niya doon sa congressman, sa amin dalawa, 3 kami. Habang naglalakad kami, sabi niya, bakit po hindi pinansin ng Kongreso yung presentation namin? Napakaganda. O sabi ng congressman na kaibigan ko, kaya nga namin hindi pinansin yan eh. Hindi kami makakapandaya eh. So yun na nga. So ibig sabihin may isang Amerikano na nagpresenta ng kanyang voting counting machine. So yun, yung machine na yon ay hindi kaya talagang mandaya kahit sino. So talagang patas kung sa patas. So eto daw machine na to hindi pinansin. Oo, kasi nga patas eh. So, ibig sabihin, ang pinansin lang etong machine na to dahil makakapangdaya makakapangdaya sa boto. Hindi sa akin nanggaling yan ha. Dito kay Prof. Mario yan. Nako po sino kayang Amerikano yun? Sino kayang congressman yun? Parang ang sarap interviewin nun ha. Ma-interview nga mamaya sa SME na yun. Okay yun ha. Yun yung biro na may laman. Opo. Pero dito naman tayo, sir, kasi mahaba-habang usapin din yan, lalo na itong issue ng panawagang manual recount, kasi narinig na rin natin yung pagmamatigas ng COMELEC na dapat maghain na lang ng election protest, no? Kumbaga, iba yung kanilang interpretasyon. Pero meron namang interpretasyon dito na nakasaad na sa existing na batas itong magkaroon ng manual na bilangan. So nakikita nyo po naman dito sa naging resulta ng halalan, lalo na after nito ang sunod na haharapin po ng Senado ay itong impeachment, pag-usad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo po ba na tuluyang may impeach ang pangalawang Pangulo sa bagong set ng mga senador ngayon? Actually, technically speaking, na-impeach na siya, no? Nagkaroon na ng reklamo laban sa kanya at nakaakyat na, tinanggap na ng Senado, kaya lang dinelay. January 2 daw mag-uumpisa, no? So ang para matanggal siya ay conviction, no? After impeachment, hindi ka matatanggal basta-basta kung hindi ka mako-convict ng Senate sitting as the impeachment court. So sa tingin ko malabo
na makonvict si Vice President Sara hanggat nandiyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, no, tapos si Ping Lacson at saka si Soto. Sumusunod ito sa isang malaking religious bloc, hindi ko nababanggitin ang pangalan, na kaalyado ng mga Duterte. So, pag kinausap si Ping Lacson at saka si Soto nung malaking religious bloc na ito na kumakampi sa mga Duterte. Religious block? Hindi kaya iglesia? Okay. Kaya pala sinama sila. Okay. Ito naman si... Prof, sabihin mo na. Alam na namin agad yun eh. Hindi, pero ako naniniwala ako na si Tito Soto pwede. Pero medyo tagilid ako kay Ping Lacson eh. Depende na nga lang talaga kung may takot nga siya sa mga religious block na tinatawag na yan. Pero kasi ang mga talagang magiging kakampi natin niya, mamaya papakita ko sa inyo. At papakita ko din sa inyo yung Judas. Yan ha. Duterte, baka sumunod. Hindi ko naman sinasabing susunod, pero baka sumunod. Baka, okay. Si Ping Lacson at saka si Soto. Baka lang naman pala, baka. Sasabihin sa kanila nung malaking religious bloc na ito. No? At si Villar, hindi naman talaga masasabing kakampiyan ng mga Marcos, no? At mismo kapatid nga ni Bongbong hindi niya kakampi kay Sara eh. O sino pa yung mga ibang nandyan? Baka Amy din pala to Si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Peter Cayetano na dating Secretary of Foreign Affairs ni Digong. Siyempre, yung puso ni Alan Peter Cayetano para sa mga Duterte. At pwede niyang hatakin yung kapatid niya, si Pia, bagamat kandidato yan ni Bongbong, blood is thicker than water. Pwedeng sumunod si Pia. Hindi, ako naniniwala ko kay Pia Cayetano. May tayo doon, may pag-asa tayo doon kay Pia. Sa pamamagitan ni Alan Peter Cayetano. Si Villar naman, may pag-asa din tayo kay Villar, sa dalawang Villar, kay Mark tsaka kay Camille, dahil alam naman natin na magkaibigan talaga mga magulang nila at si Pangulong Duterte. Si Amy Marcos, syempre gagampanan niya pa rin ang pagiging kunwari na magkaibigan sila ni Sara. Alam naman natin yung strategy ng mga yan. So, paninindigan niya pa rin yung pamamangka niya sa dalawang ilog, ganun. Si Kiko Pangilinan, si Bam, ewan ko, medyo tagilid din yun. Wag nyo nang asahan yung mga dilawan, no? Wag nyo nang asahan yun. Sa influensya ng kanyang kapatid na lalaki, si Alan Peter. So, ang dami nito na mga hindi sigurado si Bongbong nakakampi sa kanya, no? Maging mismong kapatid niya, maging mismong tawag dito mga kasama niya sa koalisyon ng alyansa na tinatawag. So how can we now be sure, even Bongbong himself, that the senators will garner the necessary votes to convict Vice President Sara? It has now more become impossible than before June 2. So pagdating ng June 2, sa tingin ko mukhang malabo nang ma-impeach si Vice President Sara because of what happened. Halimbawa, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, they can go both ways, no? Ang alam ko, nagpahayag nga si Bam Aquino na he may not be inclined to convict Sara, no? I don't know if the reports are accurate, pero yan daw yung sinabi ni Bam Aquino kasi binoto din daw siya ng malaking religious bloc na ayaw ko nang sabihin ng pangalan. Pero medyo duda tayo dun. Kasi isipin nyo na lang maigi. Baka yung pagiging number 2 ni Bam Aquino ay may kapalit yan.
Baka yung pagiging number 5 ni Kiko Pimentel, ni Kiko Pangilinan, baka may kapalit yan. No, hindi natin malalaman talaga hangga't wala kasi tayo talagang kasiguraduhan yan sa mga dilawan na yan. Alam naman na natin ng laruan ng mga yan. So kagaya ng sinabi ko, baka parte din sila ng planong pagkatapos pabagsakin ng mga Duterte, isusunod din ng mga Marcos. Di natin alam, baka parte din sila nun. So pag pinakiusapan si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan ng mga religious blocks dyan na pinagkakautangan nila ng loob, baka pati sila ay kumampi kay Vice President Sara. Hindi natin alam, hindi ko masasabi yan. Wala akong katibayan dyan. Pero yan yung mga possibilities that cannot be discounted. So ano lang to, no? Ito ay hula lamang, posibilidad na mangyari. Pero dito naman tayo, yung pagbanat ng Iglesia ni Cristo dito kay Bungbong. Tumatapang na yung Net 25 galing-galing So panoorin po natin. Ano pa kaya mga dapat gawin ng administrasyon sa halip na makipag-away sa pangalawang Pangulo? Kalito. Una-una po, nakasalang na yung impeachment sa Senado. Hindi naman po yung pwedeng i-atras na. So, for the next several months, ang drama, political drama, ay nandoon nakatuon sa Senado, doon po sa impeachment trial. Sabi yung balita, di ba ang balita kahapon, ang salita ni Yusek Claire Caso, hindi naman daw sinusulong ni Pangulong Bongbong yun. Ayun pa pala, no? Alam nyo, tawang-tawa ako dun sa ganun. Yung pagpanggap ni Marcos Jr. na kunwari putol siya sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, yung mga ganyang strategy, nakakatanga, no? Hindi, sa totoo lang, nakakatanga yung ganong strategy ni Marcos Jr. Hindi, katod niya lang. Kasi isipin nyo to maigi, pang ilang beses niya na tong ginawa. Sabi niya dati, hindi niya papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. Pero anong nangyari? Tapos ngayon sasabihin niya, tutol ako sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero anong nangyayari ngayon? Kung tutol ka, inayupak ka, doon pa lang sa Congress, dapat tinutulan mo na. Anak ng teteng, ngayon katututol kung kailan na-impeach na. Raulo. Hindi, nakakatanga kasi yung ganyang gawain ng administrasyon. Kunwari, alam mo yung ang tawag doon, yung laging laging sala sa init, sala sa lamig. Alam mo yung ganong strategy na para wag silang masabon. Kahit naman sabihin yung gusto mong ma-impeach si Sara, kahit sabihin mo na hindi, oo, hindi, gano'n, isa lang din naman tingin sa'yo ng tao. Ganun ka pa rin. Ilang beses mong pinatunayan na weak ka doon pa lang sa ICC na sabi mo, hindi ko hayaan na pumasok ang ICC sa Pilipinas. Wala naman silang jurisdiction dito sa Pilipinas. O anong nangyari? Nakapasok pa rin yung ICC. O sige, sabihin na natin kasi ang katwiran ng administrasyon, Interpol daw ang gumamit. Anak ng teteng, ginamit nga ng ICC yung Interpol para makatawid sa Pilipinas. So wala din pinagkaiba yun, tulonggis. Ginagawa nyo naman kaming tanga kayo Huwag nyo nga kaming gawin tanga kayo. Hindi naman kami pinanganak kahapon para di namin malaman yan. Tapos ngayon, yung pakulo ni Marcos naman ngayon, yung sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, natutol daw siya. Anak ng teteng, tutol ka pala bakit hinayaan mong maipasa sa Congress yun? Ikaw ang presidente, isang utos mo lang doon na hihinto yung impeachment dyan sa Congress, hindi matutuloy yun. Boplak. Kaya tuloy.
Lahat naman ng sinabi nun, kabaliktaran. Hindi naman na sinusulong. Gago. Ang lupit nun Ang sabi, lahat ng sinabi nun, kabaliktaran Lahat naman ng sinabi nun, kabaliktaran. Hindi naman na sinusulong yung impeachment kalito. Gago. Kuminsan po Ang lakas. nagtataka ako kung yung sinasabi niya, sinasangguni muna siya sa kanyang ang boss, sa Pangulo, o sarili lamang niyang opinion yun na pinapalabas niyang opinion. Declare, pakinggan mo yung pakinggan mo yung mga anchor ng tweet pakinggan mo yung anchor ng Net25 kinakaraka na Lahat naman ng sinabi nun, kabaliktaran. Hindi naman na sinusulong yung impeachment kalito Kuminsan po nagtataka ako kung yung sinasabi niya, sinasangguni muna siya sa kanyang ang boss, sa Pangulo, o sarili lamang niyang opinion yun na pinapalabas niyang opinion ng presidente. Ay, maganda Lahat na ng sinabi. yan. Kasi matagal din namin ito sinabi. ang sakit kay Madam Claire nun sabi ng anchor, lahat naman na sinasabi nun kabaliktar. Dahil at pagsalita ka ng Pangulo, to sasabihan ka ng ganon. Sabi. At Oo. first day pa lang ni Claire Castro, sinabi na namin ito Oo. na hindi maganda na ang tagapagsalita ng Malacanang Oo. naging parang attack dog. Diba? Para kasing bumaba yung level Total, marami na kayong na-advise Hindi, na parang presidente yun sa talaga. paglagay po ninyo. Parang nakalimutan ng administrasyong kasalukuyan na napakahalaga ng communication as a tool for governance. Yes, Tama. Pag masama ang iyong communication, miski anong ganda ng iyong programa, hindi yan mai-implement ng tama. Yun na nga yung masama Paano may implement ng tama yun? Una-una, sinasabi nga ni, ano mo pangalan nito? Sinasabi nga dito na kung ano yung bungad, kung ang bungad ay masama, so yung ginagawa mong mga magaganda, magiging masama din. Kaso wala namang ginagawang masama. Mali. Wala namang ginagawang tama si Marcos. Asan project ngayon? Baka pinagmamalaki nila yung subway. Kay Pangulong Duterte pa yun. Ay halos nga ng mga build project dito, natitira na lang ho dyan is nasa 10% na lamang. No, so bali 90 to 80% nagawa na ho ng administrasyong Duterte. So nasa 10% na lang po yung gagawin ng administrasyong Marcos. Ang masama dito kaya nga sila tinatawag na graph ano tawag doon? At kaya nga sila kada may mga project silang binubuksan pinamumuka ng mga tulonggis nilang mga vlogger na project daw yun ni Marcos Jr. Anak ng teteng, lahat naman ng halos project dito 10% na lang ang gagawin ni Marcos Jr. Ang masama pa dito, yung iba nga tenga na. Diyan na nga lang sa papuntang Malate, tingnan niyo yung isa sa mga parte ng build project ng administrasyong Duterte hanggang ngayon nakatenga, kalawangin yung mga bakal. Yun pa, katulad na lang yan, sample, yung sinabi ni Marcos Jr. sa Yolanda, na hindi pa daw tapos ng mga una-unang administrasyon. So totoo naman yun. Kaso ang problema kasi doon, anak ng teteng, 15% na nga lang natitira sa gagawin mo, ginawa na ng unang administrasyon yung 80%, nagreklamo ka pa. Diba? Yung pinakamasama dyan yung kaperanggot na lang gagawin mo, nagreklamo ka ba? Hindi ka nga nagbibigay ng credit doon sa unang gumawa at nakaisip ng project na yan. Anak ng teteng, grabe ka pa magyabang. Ganong kalupit ang ni Marcos. Yes. Dahil of yung tinatawag na lack of proper communication. Kaya po ako yung nagtatakan. Unang-una, kilala ko rin naman po yung iba dyan. Sa loob ng wala pang 3 taon, naka-4 na press secretary. Ayun nga. Yes po, tama. Tapos wala, ang alam ko po hindi naman designated na officially presidential spokesperson si Yusek Claire Castro. Press officer. Parang pinresinta niya sarili dahil araw-araw nasa press conference, no? Parang de facto, pero hindi de jure, hindi legally appointed as Hindi, alam nyo, ang dami talagang ang daming nagiging against na kay
Tsaka yung pagbagsak nga, o nga pala, nasa 10% na lang ata ang ratings ni Marcos Jr. Oy, baka mag 5% yan. Mahiya naman kayo. Oo, hindi medyo bumait si Madam Claire ngayon. In fairness, medyo hindi siya naging tanga ngayon for today's video. Ay, nako po. So, yun, no? Eto na. Eto, papakita ko na sa inyo yung mga sinasabi kong hudas. Nasaan na yan? Nasaan na yung hudas na yan? Ito, papakita na natin para hindi na matagal. Ito yung mga hudas. Oh, yan! Yan! Oh, yan ha. Ito, pro-impeachment. Tapos swing, tas anti-impeachment. So, nandyan yung mga anti. Siyempre, number 1 sa mga anti-impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nangunguna po dyan, siyempre, Bongo, Senator Bongo, Bato de la Rosa at si Marcoleta, no? So, pumapangalawa dyan si Cayetano at ang dalawang magkapatid na Cayetano na Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano. At pumapangatlo naman po dyan yung magkapatid na Villar. Si Mark Villar and Camille Villar. At pang-apat naman, medyo ano rin ako dito kay Jinggoy Estrada, no? Hindi ko alam kung kakampi talaga to. Siyempre, nandyan din si Senator Robin Padilla at ito si Ejercito. At ang pinakamalala na hindi talaga natin malaman kung saan talaga siya panig, walang iba kundi si Amy Marcos. At ito naman yung mga nasa gitnaan, no? Kalagitnaan, kung papayag ba o hindi, or parang pinag-iisipan. So, nandito si Tito Soto, Ping Lacson, Bamakino. Bamakino ba to? Oo nga, si Bamakino, si Gatchalian, si Loren Legarda at si Villanueva. Oo. At nandito naman sa pro-impeachment nangunguna, syempre si Chis Escudero, ang bata ni Lisa Araneta Marcos. At syempre nandyan din si Manang Locaret na si Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, Lito Lapid, Kiko Pangilinan at syempre si Erwin Tulfo. Di good luck. So yan po, no, ayan yung mga maaaring humudas dito kay Vice President Sara Duterte. Dito naman sa kabila, sino kaya? Tayo ay magbotohan, no? Sana nga wala nang mabawas dito. Pero para sa akin siguro dalawa lang nakikita kong pwedeng humudas dito hindi pala, tatlo. Tatlo ang pwedeng humudas kay Vice President Sara Duterte. Ito pwede lang. Baka. Nandiyan si Jinggoy, si Ejercito, si Jinggoy Estrada, si Subiri at si Amy Marcos. Hoy! Putang ng ubutong hype na to. Hindi na nawala. Yan ang mga posibilidad na humudas dyan. So, abang-abang na lang po tayo at mag-update sa kung ano yung mga mangyayari sa impeachment laban kay